ang balita ko, I'm sorry, Mr. Dumlao, nakapatong na raw mga taga-MMDA doon sa mga taga-habal-habal na operators kaya hindi na kailang hulihin. Kung ginagawa Kaso niyo lang, efforts para manghuli, bakit tuloy-tuloy pa rin yung mga ah, paglaganap ng mga habal-habal sa iba't if ibang sulok ng if I Metro may, Manila, Your maging sa Honor, probinsya? apo, sorry po. Ganito po yung nagiging problema kasi minsan, meron pong mga TNVS apps yan, actually. Tapos, DNVS kasi apps, po, ito mga opo, may habal-habal? mga apps po yan. Ganito po, yung may mga bago na pong habal-habal ngayon na style. Okay. Hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan. Ang gagawin nila, magtatawag ng pasahero. Pero meron silang TNBS, nakaregister sila. Kanino sila? Boy, whoa, that's something new. Opo, So, itong mga habal-habal operator, nagtatawag sila ng mga pasahero, opo. may sabihin, Pero nakaregister sakay po kayo. sila. Pero nakaregister sila sa TNVS po. Opo. TNVS. Para Hindi pag na po nahuli sila sila, nagpapabook. Ipapakita lang po nila yung TNVS nila. Hindi na sila kolorong. Wala pa pong wala naging... pa. Opo. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nangahuli na naghabal-habal, all they do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNVS. O ngayon sabi mo wala pa Hindi kayong po, nahuli. yun po yung merong initial Kinikwento mo kami dito, violation. ikaw naman. Thank you. Pero on the second offense, we will probably already revoke the franchise. And I assure you, Mr. Chair, we will go by your line of Thank you, sir. thinking, and we will have the decision by the end of the month. Thank you, sir. Thank you, Attorney Godis. Yeah, you're raising your hand. What's your name, sir? Anong pangalan niyo po? Jobert Bolaños po, Motorcycle Rights Organization. Sir Jobert? Sir, may I read Section 7 from the matrix of the motorcycle taxi program that we started with the OTR? Section 7, fair setting. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, shall determine, prescribe, approve, and periodically review and adjust reasonable fares, rates, and other related charges for the operation of motorcycles for hire. The LTFRB may allow motorcycles for hire to choose and use online ride-hailing or pre-arranged transportation platforms accredited by the proper government agency under the existing laws, but the said company or platform should comply with this act and other regulations on motorcycle for hire, including fare setting. Sir, with this, I would like to ask the question, kasi whenever a fare is set by the TNC, there should be correspondence to LTFRB asking permission and approval. Okay. So the question here is, dun ho sa discounting, did LTFRB receive any such notice from the TNC? Thank you, Mr. Jobert. Attorney Godis, would you like to answer that question? Mr. Chair, we did not receive any notice on such discounts. That's why we are investigating everything. You're supposed to receive a notice Yes, Mr. Chair. from them. Yes. Now, kung hindi sila padala ng notice sa inyo, so may violation yon. I would agree with you, Mr. Chair. And since we have already a hearing last January 8, I believe it is in order na maiayos po natin yan. Dapat Eh, masanction ito mga talamak na violators ng mga taga itong TNC apps owners. Violation left and right tapos wala tayong ginagawa. Matagal na pala ito nangyari, pang-abuso, hindi lamang sa riding public, maging sa kanilang mga riders at drivers. So it's not fair. Tama nga naman sinabi ni Mr. Lim, sa kanilang sasakyan, sa kanilang gasolina, sa kanilang maintenance, sa kanilang pawis and all. Samantalang ito yung mga owners ng app, nakaupo lang, nangungulang, so, nakatingin lang sa bubong, nagbibilang ng butiki, and they're making tons of money. Itong pinagpapawisan, umaraw, uminit, umulan, they're there sa kalye, and yet, malit ang kinikita, tama-tama lang. Ang yumayaman, itong mga owners ng apps. Mr. Chair, I would assure you that by the end of this month, lahat po yan ay isasaayos po namin. Salamat po sa inyong pagpuna rito. Gagawin ko ng paraan to na iayos po lahat to. As in fact, I have already started base rin ho sa advice ninyo sa akin last hearing. Thank you. Unti-unti na namin winawas to yung mga bagay na dapat hong isaayos po.
Yes, Mr. Chair, we will do it Thank and you, we sir. will are giving ourselves until the end of the month to correct everything. Kailan po mag-umpisa yung refund, sir? As soon as we come up with a decision by the end of the month, we will require them now to come up with a refund scheme para ho maibalik tong pera sa mga kwan po, naging pasahero nila. Nakikinig po kayo, Mr. Lim? At i-monitor niyo po, pati kami mag-monitor. Kapag hindi po nasunod yan, agad-agad tawagan niyo kami. I'll give you my number. Yes, Mr. Chair, may babasahin pa po akong isa. Ito po yung memorandum circular galing sa LTFRB na panahon po ni Lisada nung sinisimula namin ng TNCs. Okay? Nakalagay po dito sa memorandum circular number 2016-016-A. Ito po ay December 23, 2017. Terms and condition of Certificated Transportation Network Company. Malinaw po, nakasaad po rito sa number 4, pursuant to MC 2011-004 PWD, senior citizen, and 27 student discount mandated by law, policies and rules and regulation shall be shouldered by TNCs. Malinaw po, galing po ito, hindi nga po kay Chairman Guadis ito dahil 2017 pa po ito, pero hanggang ngayon po hindi nasusunod ito. Yun ang sinasabi namin. Kasi po nung kami po ay kasama sa technical working group nito, nakikita po namin lahat nasisita. Kaya siguro kami tinanggal dahil makakalusot sila pag wala kami. Maingay po kami noon. Even po ang mga angkas na yan, joyride, hindi po makakapag-maneho yan nang hindi po namin ina-approve at nakikita na talagang nakapasa yan. May mga HPG pa dyan, may LTO ngayon. Kahit sino po, basta may lisensya, pwede nang bumiyahe. Wala na pong safety kaya ang daming namamatay na motorsiklo. Matagal ko na po sinasabi sa mga hearing, dapat pati pagkuha ng lisensya ng motorsiklo, ibang-iba po sa pagkuha ng driver. Dapat dumaan sa LTO, masusing pag-aaral bago bigyan ng lisensya nagmumotor. Ngayon po, dami ng patay sa katang tayong mahabol dahil sa international law na tayo ay tinuturing na isa na sa pinaka maaksidenteng lugar. Mr. Chair, ito pong katabi ko si Eric at saka nasa, ito po yung mga kaibigan ko matagal na sa mga hearing. Sila po ay mga PWDs. Katunayan po sila, hindi po sila nakakatanggap ng discount sa mga TNCs. Buti pa nga sa jeep, kung saan nagbibigay na lang yung driver. No, sa tricycle, yung mismong linya ko, galit ako, di rin nagbibigay kaya po binabanatan ko yung mga mayor, obligasyon ninyo sabihan yung mga driver ninyo dahil sa inyo prangkisa niyan. Dapat magbigay din ng discount, di ho ba? Dapat pantay ho tayo lahat dito. Ang mali, mali. Ang tama, tama. Mali na po ang nangyayari sa TNCs. Magmula sa Grab car na to, hanggang yung mga bagong labas ngayon, hanggang motorcycle taxi, Mr. Chair. Kaya ang laki ng problema ng public transport sector problem namin. So sa amin po, sa hanay ng National Public Transport Coalition, iba-ibang grupo kami, may truck, may bus, lahat po yan naramdaman namin na may problema po tayo talaga sa linya ng transportasyon. Maraming salamat, Thank you po. Mr. Kaya Chair. po nandito tayo para pag-usapan po yan. Maraming At, salamat. Yes, sir. Nabanggit nyo kanina yung lisensya, dapat magkaroon ng different license yung mga driver ng motorcycle taxi. But before we go into that, maalala ko during the last hearing na brought up dito na may mga riders sa angkas na non-prof ang lisensya na supposed to be ay professional. And recently I've heard na 100 ang sinibak right after the hearing dahil napatunayan sila ay mga non-prof. Was it their fault or fault ng angkas? Sir, may I explain my answer? Go ahead, sir. Nagsimula po kami kasi po meron po kaming dalawang klaseng onboarding. Isa po doon is delivery na non-pro na hindi po dumadaan sa skills assessment. Meron po naman na motorcycle taxi na pro license which is dumadaan po sa skills assessment. So yung first quarter po of this year, nagpasya po kami na payagan yung non-pro na nag-a-apply for delivery na dumaan sa skills assessment kasi nandun na po sila. Pero meron po kaming pagitan na 1 at 2 buwan na tutulungan namin sila na maging pro. Pero hindi po sila pang delivery lang po sila.
Ano, sir? pwede. So tutulungan nyo sila. Opo. So hindi nyo sila tinulungan hanggang sa masibak dahil nga hindi naging professional ang kanilang non-prof na lisensya. Sir, so ang nangyari po sir, nagkaroon na po ng show cause order sa amin last March pa po. Regarding nga po dun sa mga ibang mga reports na may mga nakalusot na non-pro. In fact, sumulat po kami sa LTO at So nung March pa lamang, may show cause order na kayo Meron po. sapagkat nalaman ng LTFRB na tumatanggap kayo ng mga riders ninyo na non-prof ang lisensya as opposed to dapat ay professional. yes Tama? sir. Sir, So March, what did you do since then? Sir, that was a mistake on our part kasi nga po bago yung programa namin, may mga nakalusot po. Ito sa clerical error. So lininis po namin yung database namin at nagpasya po kami na mag-partner with LTO for LTO on Wheels. So yung LTO on Wheels po, yung buong LTO po pupunta sa opisina at doon po sila mag-exam para doon po sa professional driver's license nila. So on the spot po, pwede po silang mag-exam doon at mag-i-issue po ng professional driver's license. Okay, sir. Opo. Sabi mo, since March nakatanggap ka ng show cause order kasi Yes. nga nalaman ng LTFRB na Correct. nagda-drive yung ilan sa mga riders niyo na hawak-hawak ay non-prof. So March until December, that's 9 months we're talking about. Yes, sir. And then nung December nag-hearing tayo at after that hearing na ungkat dito yon, again yung issue, sinibak nyo itong 100 riders ninyo. Na akala Sir. ko ba kasama, sir, let me Yes, finish. sir. Kasama sa usapan nyo ng inyong mga riders na tutulungan nyo sila hanggang sa makakuha ng professional driver's license. So since March, after makatanggap kayo ng show cause order, ba't hindi kayo gumawa ng paraan na para yung mga tinanggap ninyo na mga non-prof, whether delivery ng food yan or for passenger, sana tinulungan nyo itong mga riders ninyo na makakuha, ma-convert yung kanilang non-prof, magdaan sa mga skills training, etc., hanggang sa maging professional yung kanilang lisensya. Sir, over the past several months po, I have put the documents here which will submit to your office po. I won't go through them one by one. Ini-improve at refine po namin yung LTO program. In fact, hanggang ngayon po, dun po sa opisina namin, because of the skills assessment training, may full partnership na pa kami. So tuloy-tuloy po yung pagko-convert po namin ng professional. Pero meron pong mga iba na hindi talaga sumasagot at nakakaligtaan. Kaya nagpasya po kami, right after our hearing, boss, talagang yung problema po kasi sa license, if I may, sir, no? Okay. Yung nagbago po kasi yung lisensya. Dati po kasi nakalagay non-pro driver's license Mhm. and pro driver's license. Ngayon po, driver's license na lang. Pareho po yung numero. Yung likod po ng lisensya, doon lang po nakalagay kung NP or professional license. So based on our Ay, di na yung records, may kulay-pula? wala na po. Wala na yun? Wala na po. So pareho na po yung issue nila. Nilalagyan. So ang ginawa po namin para just to ensure na compliant po kami kasi nga po dun sa on account of that hearing, we sent a mass message on that part when yung nagka-clerical error kami last March na we will deactivate your account, send us your records, and we will help you with the pro. Marami pong pumasok doon at tinulungan po namin, over 100 po ang Okay, hindi po natulungan kasi namin. May mga ibang hindi po talagang Excuse me, sir. Meron nagsalita. ba mga rider dito na kasama sa mga nasibaks ng angkas after the hearing last year, December? Kasi nga, Mr. Ruyeka, di ba meron na kayong show cause order Yes. noong March? At yung show cause order na yun, ano po nakalagay doon, sir? Attorney Guadis? Yung show cause order ay pinagpapaliwanag po namin sila dahil may mga reklamo po kaming natanggap na sila po ay may mga riders na ang lisensya po is non-professional, which is a clear violation of the law na dapat pag pampublikong sasakyan ka, dapat professional driver's license ang hawak po ninyo. Yes, sir. So that was in March, and then 9 months bago sila umaksyon at pinagsisibak nila yung mga non-prof nila right after our hearing dito in December. So ang tagal po na aksyon ninyo. Sana meron pa kayong ilang, sabi ko kanina, ilang buwan na tinulungan nyo sana yung mga riders ninyo na mag-undergo ng skills training sa driving, and then ma-convert yung kanilang lisensya to professional. Yun naman ang usapan ninyo with your riders, tama? Yes, sir. Ba't hindi po ginampanan, sir? Sir, ginawa po namin
for several months and ginawa rin po namin right after our hearing, sir. Pero meron po talaga mga nakalusot. Yung dine-activate po namin na mass deactivation, hindi ano po yun, hindi po yun lahat non-pro. Pati yung may naka-pro because nga sa records namin, hindi mo ma-determine just on the license number. We just cleaned our records during that time. Pero marami na rin po kaming na-convert sa pro. In fact, nandito po lahat ng mga documents that we will submit to your office right after this hearing, sir. If we may. Pero para sa akin po, Attorney Guadis, whether yan ay deliver ng food o maghatid ng mga pasahero, dapat professional ang driver's license nila. Kasi ang sinasabi at pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong, sabi ni Mr. Rieka, pag sa deliver ng food, pwede na yung non-prof. Paghatid ng passengers, kailangan prof. Sir. Para sa akin, dapat pareho. Kasi commercial ginagamit mo, pinagkakitaan. Sir, we will comply po. Magandang idea din po yan. We will comply po if possible. Kasi ngayon po, sir, if I may lang, sir, no, naghahanap po kami ng paraan na yung actual conversion ng non-pro and pro na nandun na po sa opisina namin, nakasama na doon po si LTO. So yun po yung ginagawa namin ngayon. Para at least one-stop shop na po. Pag nag-training na po sa amin, may non-pro ka, right there on the spot, pwede ka mag-test, tapos mako-convert ka na po ng pro that day mismo. Sounds good. Yun po yung ginagawa. Yeah, Attorney Guadis. Mr. Chair, may gusto lang po ako ipahiwatig. Yun pong mga delivery of goods, delivery of food, hindi po ang LTFRB ang nagre-regulate yan. That's DICT. Pumapasok lang po kami pag may delivery ng pasahero. We are merely confined to passengers, So Mr. it's Chair. delivery ng delivery ng food and Packages po. packages. Sa DICT po yan, Mr. Chair. Meron ba tayong DICT dito? Good morning po, Mr. Chair. Yes, Ito si From engineer. yes po. May I refer dun po sa ating OIC division chief from the Postal Regulation Division. Postal. Postal po. Sila po Ba't kasi ang napunta tayo sa for mga stamps? Napunta tayo doon. kami po yung sa goods and mail po kasi Kaya nga, teka for muna. the and Nagpapasapasan tayo. Hindi, yung sa food delivery, sabi, DICT na rin, sa inyo yun. Pag-deliver ng mga Yes, packages and food. endorse ko lang po kay Mr. Venturina. Siya po sa postal regulation po natin. Ba't napunta sa responsibility sa pag-regulate, pag-deliver ng food sa post office, as in post office? Okay. Good morning po, Mr. Chair. Good morning, sir. Can you please state your name, sir? Reggie Venturina po, OIC. Mr. Venturina, go ahead po, sir. Doon po sa pagdi-deliver, sabi ko na kanina, ng mga pagkain at mga packages at under pala sa inyo, kayo nag-regulate. So, ang sinasabi natin dito ngayon, ako, na dapat gawin natin professional ang driver's license ng mga riders. Ano pong comment nyo doon? Actually, hello, Mr. Chair, yes po. Currently po, wala po kaming ruling regarding that, kung ano po ba dapat. Kasi, Dapat magkaroon kayo ng ruling. ay hindi pa, sorry po. Kasi context lang po, yung fina-follow po naming rules is 2001 pa po based. So whether professional or non-professional po, parang hindi pa po namin siya covered. And we defer lang po sa LTO kung kasi parang I assume po kung professional po siya it's for public utility vehicles po. Pero pag yun nga po, hindi naman po kasi kami consider as public. Hindi, for the use of utility. public din kasi yung pagdi-deliver. Yes po, yun The po yung public will parang- call TNC for the delivery of the order of their food, delivery of their packages. Then that's public calling. So, di ba? Dapat ang lisensya nila professional because they're making money out of that, yung TNC, na mayari ng apps. If they're making money, then public na sila at dapat answerable sila doon sa kung ano yung mga patakaran sa ating gobyerno. Yes, sir. Attorney Mendoza ng LTO, Assistant Secretary. Thank you, Mr. Chair. Ang aming position po dyan, in fact, we're now crafting for the clarification of everyone, it doesn't really matter whether the motorcycle is a public utility or a private carrier. Kasi issue nga po yan. May ibang motorcycle delivery services. They offer their services to any and all restaurants or so yung iba naman, they only cater to a specific restaurant. So pwede silang private carrier, pwede silang public utility carrier.
But as far as professional driver's license, it doesn't matter to us, sir. Our position is that if you use your driving skills, your license, as part of the exercise of a profession, then you must carry a professional driver's license. Exactly. Yun po, we're coming up, sir, siguro ho, within this week, no, matapos, we're just doing our legal pass here, sir. Na lahat po, kasi nakita ho namin, nung ginagawa ho namin yung our relationship with Angkas na yung mga conversion from non-pro to pro, we also stumbled upon this issue of the delivery services. Kailangan po professional driver's license po sila. Tama po kayo, Chair. And that's what our thrust is going through forward. I-clear lang ho namin sa aming mother agency that we will be implementing such policy. So, paano niyo po ma-monitor na kailangan ay professional driver's license na ang hawak-hawak ng mga nagdi-deliver ng mga pagkain at We will packages? be, alam, pag hinuwili po yan meron tayong mga enforcers, kung meron silang kargang mga pagkain, hinuwili, tapos tinanong kung anong makikita ho namin if they are performing a profession as far as the delivery of foods and services are concerned. Kung hindi ho professional ang kanilang lisensya, mahuli Ba't po pa natin sila. hintay na mahuli? Dapat, before na mahuli, dapat Yes, sir. legit na agad yung mga Yes, sir. driver. Kaya nga, We- Mr. Maganda po yun. Venturina, mag-issue siguro ka ng circular order na mandating doon sa mga TNC owners na nagpapadeliver ng tumatanggap ng deliver ng food and packages na dapat professional driver's license ang hawak ng mga riders nila. Yes po, Mr. Chair. Mr. Romeo, maglunsod, sir. Good morning po, Mr. Chair. 2019 pa naging issue po yan. Pinag-uuli po yung mga kasamahan ko dati sa GrabFood, sa Lalamove, na kailangan naka-professional driver's license ang delivery services, may whether food or parcels. Okay. Kaya hindi naman issue na siguro yun. Matagal nang ginawa lang, huli na sila niyan 2019 pa lang. Bakit Ang hindi- non-pro, bakit bawal daw po hindi yung dapat issue? non-pro. Hindi, dapat naman talaga professional. Yun po yung, kaya alam halos lahat ng mga nasa industry ng MC Taxi na bawal ang non-pro po talaga. Sa Kaya MC nga, Taxi, kaya tsaka nga. sa delivery parcel po. Exactly, kaya nga. Kaya pinag-usapan natin dito, dapat talaga professional. So sabi ko dito kasi yung sa regular na sa pag hatid ng mga passengers, professional agad yun, di ba? Kaya lang, nabanggit mo kasi kanina, Mr. Royeca, doon sa inyong pagdi-deliver ng food, non-prof, which sabi ko, hindi dapat. At itinuro ako kay Mr. Venturina. At saka sabi ko, Mr. Venturina, mag-issue kayo ng circular order. At kapag, mamaya na po, Mr. Maglungsod. At kapag may nag-violate, Mr. Venturina, so meron kayong dapat sanction power. Isa-sanction nyo yung nagpa-violate na TNC app owners. Tama? Yes po, Mr. Chair. So maasahan ko yan. Okay. Yes, Mr. Maglungsod. Sir, yung sa issue po pala ng non-pro, sir, naging programa yun ng dating technical working group Kasi ang tanong sa amin dati, paano nyo maaalis yung habal-habal? Ang issue nga po ng habal-habal is puro sila non-pro. So nagkaroon ng programa na yung conversion from non-pro to pro para pumasok sila sa industriya ng MC Taxi. So alam po So, ng so lahat ngayon ng- po, bawal yung habal-habal. Hindi, bawal Okay, kaya nga pinag-uusapan Opo. po natin yan. Opo. Kaya nga, how to regulate this motorcycle taxi. In fact, I think last year na hearing, napag-usapan din yan para maging legit na itong mga habal-habal, meaning sila ay incorporate doon sa mga TNC, maging member sila, pero i-convert yung kanilang lisensya to professional driver's license. Yun naman talaga ang usapan. Now, let's move on. Maraming reklamo ang mga tricycle kasi ayokong may nadidihado rito. Na kinakain yung kita nila ng mga motorcycle taxi. Kaya nga, yung mga nakapending na bill ngayon, maraming version Version ni Senator Revilla, version Sen Marcos, Sen Angara, Sen JV, Sen Bato. In fact, meron pa yung sa Congress. Pag-aaralan natin yan. Kaya nga, kailangan ko kayong dito mag-contribute kayo, bigyan ka ng inputs para natin gawin itong bill na ito. I'm particular doon muna sa route planning. Kasi ang sabi ng mga tricycle drivers, mga TODA, sir, kinakain yung kita namin itong mga motorcycle taxis, tapos papasok pa yung mga habal-habal, wala na kami. Kawawa na kami. So, paano natin ma-address itong issue ito? LTFRB o LTO?
or DOTR? Na yes, gusto ko magkaroon tayo ng motorcycle taxi for convenience, and yan din ang request ng mga riding public. Komportable na sila for a long time. They've been there. They're okay. They're accepted na sila. Pero in the process of them being accepted, meron tayong napapabayaan o hindi nakikita na isang sektor na nasasaktan kahit papaano. So how do we address that? Your DOTR? Honor, may I? Yusek Jesus Ferdinand Ortega, Yes, sir. lalo na po nung nag-last hearing po tayo, no, very clear po yung mga issues that was raised, no, tungkol sa mga na-mention nga nila Ariel about and gusto nga natin parang everybody happy po, no? Yes, sir. That's why not only after that but before pa that, kami po sa DOTR with LTFRB, LTO, meron po kaming ginagawa ngayon, especially dun sa MC taxi, no? Dahil sabi nga ni Ariel, okay naman po sa kanila yon. Dahil magtutulungan nga po tayo with our passengers. But I think meron silang concern, and I think makakatulong po dito yung LGU. In terms of needs, in terms of ruta, dahil sila po yung nakakaalam sa baba, no? So ito po, si Chair Guadis through LTFRB, meron po silang gagawing proseso on how to address the needs of our commuters, but also be sensitive on the existing mode of transportation. Correct. Yeah. Kayo ho ba merong ginagawang coordination sa LGU? Kasi ito mga TODA andito sa LGU. Para bago natin ganap na maging bill na itong tungkol sa TNBS, motorcycle taxi. Taruhin natin ng maayos para walang nadidihado. Mr. Chair, pwede ko bang sagutin yung mga tanong? Unang-una po, Mr. Chair, gumawa po kami ng pag-aaral na rito. Ang tanong namin sa pasahero, kung hindi ka sasakay ng motorcycle taxi, ano ang mode of preference mo na sasakyan? 48% would say jeep, 11.69 would say private car, 5.37% lang ang tricycle. So, ang When was talaga, that survey conducted, sir? this was conducted last 2024 of March. And who are Mr. the Chair, people that were surveyed? where there were about 1,500 random survey lang to, Mr. Chair. This may not be totally reflective, pero ang Baka naman manakakotse itong mga sinurvey niya. Hindi talaga yung mga commuting public. hindi po sa mga cooperatives po to, yung mga nag-jeep, yung mga bumababa po sa subdivision, nadadaanan, or lahat ng mga kalye na kung saan maraming mga bahay-bahayan. So, pag hindi nadadaanan jeep yun, ang option ng mga pasahero ay motorcycle tricycle. taxi. It's either motorcycle, taxi, or tricycle. And Kaso, itong motorcycle taxi, papasok dun sa rota ng mga TODA. Yun ang sinasabi ata nito mga tricycle driver na nadidihado sila, babawasan ka ng income. Meron ba tayong association ng mga TODA rito? Stanley. Mr. Chair, Mr. Chair, ako rin po ang national president ng TODAP since 1992. Okay, good. Actually ho, kaya kami nagrereklamo, hindi po kami against sa motorcycle taxi. Sabi ko nga ho, pag binalikan natin ang simula nito, iisa na lang natitirang totoong kasama namin dito, si Mr. Austria. Lahat po sila bago. Lahat sila bago, nagpalit-palit. So, hindi nila alam kung ano yung pinag-uusapan noon. Nung natanggal nga kami, nagkagulo. Ayan, babalikan ko na naman yung gwapo na yun, si Mr. Roy Ikaw. Kasi kaya ako nasusundot dyan. Kasi yan po ang lumapit sa akin na meron silang apps para matanggal po yung habal-habal. Ngayon, I name names. Patawag natin PITX, si Mr. Salvador. Okay. Jason. Ando doon po ang mga motor, ang mga ano hanggang ngayon, nandun yung mga naghahabal-habal. Ang masama doon, pati yung ibang transport group doon, nagtatawag na rin ng pasahero, hindi na dumadaan dito. So ang nangyayari po, sabi namin, bakit hindi pa huli? Ang sino lang magpapahuli, hindi kaya. Ang sabi ni Asik Bigor, kaya namin hulihin, pero hindi naman pwedeng doon na lang yung tao namin. Totoo naman. MMDA. Bakit ang MMDA, ano dito po ba MMDA? Mr. Chair? O ma'am, ay sir.
Bakit hindi hinuhuli ng mga tao nyo? Ang sabi ng PITX, wala kaming karapatan. Kayo ang pwede. Tama na, yung MMDA may karapatan manghuli ng mga naghahabal-habal. Yes po. MMDA. Kaya lang, ang balita ko, I'm sorry, Mr. Dumlao, nakapatong na raw mga taga-MMDA doon sa mga taga-habal-habal na operators, kaya hindi na kailang hulihin. I wouldn't Attorney have Dumlao, any comment about that, Your Honor. Pero I would assure naman na ginagawa naman po namin yung efforts para manghuli po. Kung ginagawa Kaso niyo lang- efforts para manghuli, bakit tuloy-tuloy pa rin yung paglaganap ng mga habal-habal sa iba't if- ibang sulok ng If I Metro may, Manila, Your maging sa Honor, probinsya? Apo, sorry po. Ganito po yung nagiging problema kasi minsan. Meron pong mga TNVS apps yan. Actually. Tapos, TNVS kasi apps, po, itong mga may habal-habal? mga apps po yan. Ganito po. Yung may mga bago na pong habal-habal ngayon na style. Okay. Hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan. Ang gagawin nila, magtatawag ng pasahero. Pero meron silang TNVS, nakaregister sila. Kanino sila, wow, that's something new. Apo. So, itong mga habal-habal operator, nagtatawag sila ng mga pasahero, Opo. ibig sabihin, Pero nakaregister po Okay. sila. pero nakaregister sila sa TNVS po. TNVS. Opo. Para Hindi pag na po nahuli sila, nagpapabuk. Ipapakita lang po nila yung TNVS nila, hindi na sila kolor. okay. So, alam ba ito ng mga TNVS? Reconsidered po agad apps. yung huli namin. Ano ba yun? Alam ba ito ng mga TNVS I apps don't operators? know, Your Honor, kung alam po nila na ganito po yung isang practice na ginagawa po. Actually po, Or bakit personal experience, sa rider lang ito? baka sa malaki ang rider kita niya? po. Baka sa rider po. That's why ang isa pong ano namin is sana doon mismo sa at the application level, doon nila tignan mismo, doon nila salain. Kasi nakakapagpapasok po sila ng mga riders na talagang akala mo napakatino, pero kapag tumagal na sa inyo yan, hindi nyo alam. Kayo yung ginagamit lang yung pangalan nyo, pero naghahabal-habal yung mga yan. Yeah, Ako po mismo, that makes sense. ako po mismo, inaalok pag nag-aabang ako pabalik, pauwi. So, alam mo, angkas. Okay, narinig mo. Maybe wala kayong kinalaman. Siyempre, din yung kinukondon yun dahil bawas din sa revenue ninyo. Naghahabal-habal, tatawag na pasahero, pero sila register sa inyo. Pag nahuli, papakita lang na sila ay member ng angkas. So, aware ka na may mga ganitong issue. And then, how do you screen your riders pagdating sa driver's license nila? Chine-check mo ba sa LTO na to make sure ito ay malinis ang record at walang violations, etc.? Sir, maraming salamat po, Mr. Chair. I think I have to admit that meron pa mga ibang mga pasaway na gumagawa po yun. Pero we have certain algorithms in place na chine-check po yung online activity. Doon po na nakakahuli po kami. So, Anong ginagawa nyo pag nahuli nyo? binaban po yun. Okay. And we send out regular mystery passengers to be able to determine also randomly kung meron mga nangyayaring ganun. So talagang malubhang paparusa yun sa app po namin. At ang nakakatakot po dyan, sila ay nagtawag ng pasahero, nagsakay at nagkaroon ng aksidente. Hindi mababayaran. Wala pong May insurance insurance. yun pag hindi po nakabooking. Opo. Okay. Dapat, pag nakakahuli kayo ng ganun, dihira kayo nakahuli, Atty. Dumlao, may nahuli kayo, anong ginagawa niyo? Anong parusa doon sa mga gumagawa ng ganun? Well, ang gagawin lang po dyan, sir, kung a-affirm po yung huli niya, magbabayad lang po ng fine. Magkano lang naman po yung violation ng franchise nila, yung breach of franchise Magbabayad nila. ng fine. Opo. Yun Pong rider na nahuli. hindi, sisibakin ng angkas, pero sa LTO, anong gagawin ng LTO? Anong parusa? Ay, Amin ng MMDA pala, MMDA and LTO. opo, yung sa amin po, kung ano po yung corresponding penalty po nung violation niya, traffic violation, binapabayaran lang po pag na-affirm. Kayo po, Atty. Mendoza, peligro to. Dapat taasan yung multa. Yes, Your Honor. Breach of franchise po ang offense, so yung penalty is a fine po. Breach of franchise. Opo. So, Okay. fine. So, magkano yung multa doon? Ano yung parusa? Ako, di ko lang ko memorize, Mr. Chair. Dapat taasan yung Sa MMDA, Mr. Chair, if I may, 2,000 po ata. 2,000 pesos Yes, sir. sa breach of
Almost the same, sir. franchise. Siguro taas-taasan pa. Kasi delikado ngayon pag na-aksidente yung pasahero, hinabal-habal niya, hindi mako-cover sa insurance ng angkas. Halimbawa, for that matter, si Albert, Attorney Albert, Good morning, Mr. Chair. I'm Attorney Albert Sadili, the spokesperson of Lawyers for Commuter Safety and Protection. I would just like to add, regarding po sa pinag-usapan na ganito na may mga kolorum na habal-habal in relation to sa mga drivers na may TNVS applications na. So one of the practices po kasi na nangyayari is yung mga TNVS drivers na may pumasok na booking, minsan kinukonvince nila yung commuter na i-cancel yung booking kasi ang mangyayari po, kasi lalabas na hindi na siya nakapaloob sa booking na yon at yung, di ba, may commission ang TNCs sa mga booking, 20% I think. correct. So, ang mangyayari, yung entire amount ng fare is pag-uusapan na lang ni passenger at ni rider. So, that would also create a risk kasi nga, in effect, hindi na monitor ang journey na yon at hindi na makakover ng insurance in case may emergency na mangyari. So, yun po sana pong i-address sa mga TNVS companies, sa mga ganong practices na ginagawa ng mga riders nila po. And also, Mr. Chair, I would like to point out na I have personal knowledge on this matter because I am using po na TNVS services on a daily basis during my hearings kapag pumupunta po ako because I find it convenient. So marami po ako mga nakikita po talaga ng mga concerns regarding dito po sa mga commuters. Yes, sir. Kayo po, I see. Mr. Ryan Tanaman po from United Filipino Consumers and Commuters po. Yes, sir. Okay. Mr. Chair, gusto lang namin linawin po yung with regards to sa paghuhuli po dun sa MMDA, no. Kasi po dapat po pag hinuli po nila, may kita naman po nila sa application yun kung nakabook or hindi. So kung ang nangyayari po kasi minsan hinahayaan lang po nila kasi nga po sinasabi nila na TNVS po ito or member po sila ng ng Angkas, Joyride. Pero doon pa lang po sa paghuli nila, makikita na po nila yun kung may booking o hindi. Kung wala po, automatically lumalabas po yun na ginawa nilang habal-habal. Oo nga So, pala. Okay. Attorney Dumlao. Yes, Your Honor. Kasi po sa Kasi nung ipapakita, sasabihin, TNVS kami, tingnan natin kung nakabook ba itong pasahero. yung Pag hindi nakabook, hulihin. Apo. Yung sa application po kasi sa apprehensions po kasi, sir, ang system dyan, hindi ka naman po pwedeng mag-apprehend kung wala kang visible na violation. Let's say yung isang TNVS nag-park sa harapan ng isang mall na legally parked naman siya. Nag-offering yung kanyang services as habal-habal, although registered siya sa TNVS. Hindi po namin pwedeng sitahin yun. Sisitahin lang po namin yun kung meron siyang actual violation muna na initial. I think that makes sense. Tsaka pa lang namin Hindi naman makikita. pwedeng lahat ng tumatakbo dyan na parahin Opo, nilang parahin. Oy, opo. tingnan Yes, ko, Your ikaw Honor. ba'y nakabook ba yung pasahero mo? Opo. Hindi. So, Yeah, I think he's right. administrative violation po Mr. kasi. Ryan. Only then malalaman pag may violation. Kasi hingin yung lisensya, hingin yung insurance, etc. Okay po, tama po Mr. Chair. Yun po, yung point po namin is kapag nahuli na po. And then, minsan yun nga po, pag nahuli, sinasabi na habal-habal sila, ay na member sila ng TNVS, pero minsan walang booking na nakikita po. So, Doon po ginagawa yung nyo ba yun, Attorney Dumlao, ng inyong mga tawag sa MMDA, maging sa LTO, na kapag nahuli, tulad sinabi mo, halimbawa, illegally parked, so tihingin lisensya, titingnan yung, pag sinabi niyang kami ay hindi naman habal-habal, kami ay angkas, hinihingi niyo ba kung titingnan kung may booking wala? We have not yet encountered, Your Honor, yung ganong issue, but we will look at it, Your Honor. You will look at it Yes. at hindi pa kayo Wala pa pong You- issue you- ganon sa amin. baka nagbibiro ka. Wala pa pong... Wala pa? Apo. Kasasabi mo lang sa akin kanina, kapag meron kayong nangahuli na naghabal-habal, all they do para makaiwas ay sasabihin kami ay taga TNVS. O ngayon sabi mo wala pa Hindi kayong po, nahuli. yun po yung merong initial Kinikwento mo kami violation. dito, ikaw naman. Opo, Your Honor. Ikaw na mismo nagsabi. Kaya nga, pinagbigyan ko nga yung yung sinabi ninyo kanina. Dahil nagsuggest si Mr. Ryan, sabi mo,
kailangan mahuli muna para malaman namin kailan may violation muna para